pag-uusapan natin, yung tanong, yung ikalawang katanungan, ano ang Diyos? Yan. Kapag nadinig natin yung salitang Diyos, ano yung unang sumasagi sa ating isipan? Limitado yung aking rito eh. Pwede ko bang madinig yung inyong yung inyong mga kasagutan? Sige nga po, pakitaas nga po yung kamay. Kanyang, pagka nadinig niya yung salitang Diyos, ano yung unang sumasagi sa kanyang isipan? Sa inyong isipan? Makapangyarihan, creator. Ano pa? Banal at dakila. Nagbibigay ng buhay. Nagbibigay ng buhay. So, marami tayong naiisip patungkol sa pagka nadinig natin yung salitang Diyos. Ano ho? At alam niyo po, merong isang grupo ng mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. Ang tawag sa kanila ay mga ateista. Mga ateista. So, thank you. Sound check. Yan. So, etong grupo ng mga tao na ito ay hindi naniniwala na mayroong Diyos. Ngayon, pagka kayo ay tinanong, ikaw ba ay naniniwala sa Diyos? Ano ang isasagot mo? Amen. Amen. Paano mo mapapatunayang may Diyos? Sapagkat hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Ay, ano daw? Mukhang nalito ako dun ayan, sige po. Malalaman po natin may Diyos dahil po sa kanyang mga gawa at lahat po ng kanyang mga nilalang. Dito po siya po yung dumalang ng langit, lupa at ng buong sandaigdigan. Okay, mauupo na po ako. Wala na ho akong sasabihin. Sinabi niya na ho lahat. Hindi, joke lang. Okay. So, ang tama po yun, no? Actually, yun po yung ating pag-uusapan. Kung sino ang Diyos. Hindi na ho ako magpapakahaba pa sa aking introduction. Ano po? So, pag-uusapan natin to. Ano ang Diyos? Tingnan po natin yung Revelation, Pahayag, chapter 4, verse 11. Pahayag, chapter 4, verse 11. Or Revelation 4:11. Okay? Hindi ko po na ipagawa ng maaga yung aking PowerPoint. So, sinusundan na lamang po ako ng ating gwapong multimedia operator, si Kenneth. Ang sabi po rito, aming Diyos, aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, paggalang at kapangyarihan, pagkat ikaw ang lumalang ng lahat ng bagay. At ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinapanatili. Dito po ay makikita natin yung word na ginamit, pagkat ikaw ang lumalang ng lahat ng bagay pertaining to Panginoong Diyos. Alam niyo po, sa simula pa lamang po ng aklat ng Genesis, pagka binasa po natin ang banal na kasulatan, ay ang Biblia, o nagsimula ang Biblia sa pagpapakilala ng mga katagang ganito. Nang pasimula ay ang Diyos, no? Nang simula, likhain ng Diyos ang langit at lupa. So, sa pamamagitan ng salita, ng kanyang mga salita, nabuo at umiral ang lahat ng bagay. Sa loob ng 6 na araw ay nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Binigyan ng Diyos ng kaayusan, layunin at buhay ang lahat ng kanyang ginawa. Inihayag niya
Inihayag ng Diyos na ang kanyang mga nalikha ay napakabuti. Mababasa po natin yon sa Genesis sa buong chapter 1, from verses 1 to hanggang 31, ay makikita ho natin doon yung creation for God's creation in 6 days. Isang lalaki na nagangalang Charles Darwin. Sino nakakakilala sa kanya? Charles Lumanta. yung gitarista natin dito yan eh. Si Charles Darwin ay siya ang nag-imbento ng theory of evolution. Ano pat ito ay inakap ng mga ateista, ng mga taong naniniwalang walang Diyos. Ang theory of evolution, ang kanyang sinasabi, ang mundo ay nagmula sa isang Big Bang theory, Big Bang theory. At ang tao ay nagsimula sa isang cell na nasa dagat, naging sea creature, Pagkatapos ito ay nakatungtong sa lupa, nagkaroon ng paa, nagkaroon ng kamay, at doon binabanggit yung ang tao ay nagmula sa unggoy. Tingnan nga ho ninyo yung inyong katabi. Kapogi naman yan. Kaganda naman yan. Ang Biblia ay nagsasabi sa atin na una, okay, kung meron na wala, okay, sige. So, ang Biblia ay nagtuturo sa atin na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. Therefore, kasama na nilikha ng Diyos ay ang tao. Actually, ang Diyos ay, ang Biblia mismo ang nagpapakilala sa Diyos. Na lahat ng nilalang, siya ang lumikha. Pansinin po ninyo, ang tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Okay? At iyon po ang ating makikita. Na although sabi nung gumawa ng theory of evolution, ang tao ay nanggaling sa unggoy, pero kapag ganun, at iyon ang inilalagay, ay iyon ang itinuturo sa mga paaralan. Tama ho ba? Ito ay, nung una ay gumagapang, pagkatapos naglalakad, pagkatapos ay mabalahibo, and then unti-unti nag-i-evolve. At meron silang tinatawag na missing link. At yung missing link na yon is still missing. Nakukuha ba natin? Bakit? Kasi wala namang ganun talaga eh. Hindi naman iyon talaga ang totoo. Gawa-gawa lamang ng tao yon. Ang totoo niyan ay ang Diyos, nilikha niya ang tao. Ang pinakamahalagang nilikha ng Diyos ay ang buhay ng tao. Ginawa ayon sa larawan. Ang bawat tao ay may natatanging halaga.
tayo ay nilalang ayon sa larawan ng Diyos, kaya meron tayong espesyal na kaugnayan sa manlilikha. Dahil tayo ay ginawa ayon sa kanyang larawan. Maaari nating makilala ang Diyos sa personal na paraan at maranasan ang kasiyahan sa Kanya at sa lahat ng nilikha. Alam niyo po, pagka tinignan mo yung iyong katabi, kamukha mo ba? Hindi. Mas cute ka. Mas cute ka kaysa sa kanya. Kidding aside, ano ba yung larawan ng Diyos na inilagay niya sa tao? Well, una, makikita ho natin yung ang inilagay ng Diyos na kalarawan, na larawan ng Diyos na inilagay ng tao ay yung ang tao ay merong kakayahang lumikha mula sa nilikha ng Diyos. Nakukuha niyo ba? Malikhain ang tao kagaya ng God. Nilikha ng Diyos ang langit at lupa at lahat ng naroon, ang puno, ang bundok, ang dagat, even yung mga hayop na gumagapang, hayop na lumilipad, hayop na lumalangoy, nilikha niya yan. Mula sa nilikha ng Diyos, makikita natin ang tao ay nakakadiskubre ng mga disenyo ayon sa nilikha ng Diyos. Halimbawa, napansin niyo ba yung pagkalikha ng Diyos sa mga isda? Ang mga isda, ang itsura, yun ng ulo ay medyo patulis. Kundi man patulis, palapad. Ano? Bakit ganun ang pagkalikha doon? Pagka lumangoy, humahati. Gumuguhit, parang gano'n, ano? Tingnan niyo po yung barko. Nakita niyo ba yung disenyo ng barko, ng submarine, o ng pangkaraniwang bangka? Puro patulis. Ang ibon, tingnan niyo po yung disenyo ng pagkalikha ng Diyos sa ibon. May mga tuka. At kapag lumipad, siyempre, may pakpak. May pakpak. Tingnan niyo yung design ng eroplano. Napansin niyo ba? Yung aerodynamics na tinatawag ng mga engineer, ay hinango mula doon sa nilikha ng Diyos. Kaya ang tao ay nakaimbento, nakalikha ng maraming mga bagay. Isipin po ninyo yung talino na inilagay ng Diyos sa tao. Konti pa lamang ho yun. Konti pa lang ho yun. Tingnan po ninyo, no? Yung utak ng langgam. Nakakita na ho ba kayo ng utak ng langgam? Sabi ko, kapag tumuldo ka ng ballpen, no? Yung tinta ng ballpen doon sa papel, itinuldok mo, maaaring ganun lang ang utak ng langgam. Pero yung utak ng langgam, kasipagan. Nag-iipon ng pagkain ayon sa Biblia, nag-iipon ng pagkain sa panahon ng tag-ulan. Nag-iimbak sila. Tagaraw nga. Nakikinig kayo. Nag-iisip, no? Maganda yan, nakikinig kayo. So, nag-iipon sila ng pagkain sa tag-araw para sa tag-ulan, meron silang makain. Kapag hindi sila makalabas, meron silang pagkain. Tingnan mo yung mga tambay. Mas malaki utak kesa sa langgam. Ay, sabi nung
Sabi ng isang kapatid natin doon sa Techbot, napapagod din daw pala yung mga tambay. Nakapulang ng ganun, ganyan ng ganyan. Tingin lang ng tingin. Napapagod din, kaya iling, kabibilang ng taong nagdadaan. Anyway, pansinin po natin yung nilikha ng Diyos. Nilagyan niya ng kapirasong konting karunungan, pero ang laki ng nalilikha. Tama po ba? Kalarawan ng Diyos. Ang tao ay nilikha kalarawan ng Diyos. Isang larawan ng Diyos na inilagay sa tao, yung pagiging malikhain. Ano pa? Yung siya ay magpasya. Magdesisyon. Wala po dyan yun sa aking, sa aking outline na inilagay. Now, ano pa po ang makikita natin dito? Dahil tayo ay kalarawan ng Diyos, maaari nating makilala ang Diyos sa personal na kaparaanan at maranasan ang kasiyahan mula sa Kanya. Sa Genesis chapter 1, sa mga talataang iyon, ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng kasagutan sa ating pinagmulan. Sa unang kabanata pa lamang ng Genesis ay nagtuturo na mayroong Diyos at siya ang tagapaglikha. Ang Genesis 1 ay may napakahalagang kahulugan. Nang pasimula ay nilalang ng Diyos. Sa Genesis pa lamang ay nagpapakilala na siya. Ang Diyos ay hindi lamang umiiral, kundi siya rin ay nakikipag-ugnayan sa tao sa pamamagitan ng kanyang salita. Nilikha niya ang lahat mula sa wala, mula lamang sa salitang lumabas sa kanyang bibig. Sa Hebrews chapter 11, verse 3, ay ganito po ang ating mababasa. Hebreo chapter 11 verse 3. Dahil sa pananalig sa Diyos, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita niya at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Yun nga ho ba ang nakalagay? Okay? Yan. Ang bilis So, nandun na tayo sa number 4, Ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa Hebrews chapter 11 verse 3. And then, dun sa Romans chapter 1 verse 19 to 20 ay makikita ho natin doon ang ganitong mga salita. Romans chapter 1 verse 19 to 20. Ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likhain ang sanlibutan, ang kalikasang di nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan, at pagka-Diyos ay maliwanag na inihayag sa mga bagay na ginawa niya. Kaya wala silang maidadahilan. Ang Diyos ay hindi lamang nagpahayag sa kanyang mga salita, kundi siya din ay nagpahayag through His creation. Pagka nagtanim ka ng isang buto, mapapansin mo po yun, yung buto na yon, after few days, yung buto ay, ano nangyayari? Tumutubo. Meron ho ba kayo nakitang halaman na tumubong pailalim?
Wala. Lahat ay pataas. Ano ho? Meron ho ba kayong nakitang puno na nasa ilalim ng lupa? Wala. Lahat ng nilikha ng Diyos na halaman, mapapansin po natin, ito ay laging patayo, pointing to God. Ano ho? Even ang kanyang nilikha ay nagtuturo na merong Diyos na manlilikha. Merong designer. At ang Diyos na ito, siya yung nagme-maintain ng kaayusan ng mundo. Siya din yung dahilan kung bakit tayo ay nabubuhay. Lamang, bago po ako magpatuloy, nilikha ng Diyos ang mundo at may plano siya para sa ating buhay. Ang kasulatan ay hindi lamang nagpapatunay na may Diyos, kundi higit sa lahat, ipinapakita nito talaga na mayroong Diyos. Ang Biblia ay nagsasaad ng katotohanan na ang Diyos ang lumikha at ang tunay na arkitekto ng sansinukob. No? Pagka sinabing sansinukob, sandaigdigan o universe? Universe, sansinukob. Ano ho? Alam niyo po, pagka ho tayo ay may access sa internet, ano ho, makikita mo ang iba't ibang lugar na nilikha ng Diyos. Merong lugar na sobrang lamig doon sa North Pole at saka sa South Pole. Meron din naman na sobrang init doon sa Middle East. No? At dito sa Asia, Southeast Asia, ito lamang yung merong klima na katamtaman. Ano? Hindi sobrang lamig, hindi sobrang init. Dito sa Pilipinas, merong tag-araw at saka tag-ulan. Ano? Pero pagka pumunta ka, no? Nakikita ko ho yung isang kamanggagawa ko na napunta sa Alaska. Grabe. Nagpapala ng yelo para mailabas yung sasakyan doon sa garahe. At iniisip ko, ganong kalamig doon. Pagka pinagmasdan natin ang nilikha ng Diyos, tayo ay mamamangha. At sasabihin natin, ito ay nalikha. Ang mga bagay na ating nakikita ay dinisenyo ng Diyos. At dahil ito ay dinisenyo ng Diyos, merong purpose ang God kung bakit ito ay kanyang i-design. No? Sabi ko nga, ano ba ang purpose ng langgam? Bakit kaya ito nilikha ng Diyos? Para ano? Kuminsan ang hirap intindihin kung ano yung mga purpose kung bakit nilikha ng Diyos ang mga bagay-bagay. Pero, one thing for sure, merong purpose si Lord kung bakit nalikha ang lahat ng bagay. Dito nga po, no, sa Romans chapter 1, verse 19 to 20, malinaw na ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. Ang katotohanan ng Diyos ay inihayag sa lahat, kahit sa mga hindi naniniwala o tumatanggi rito. Tandaan natin, ang katotohanan ay nananatili. Kahit hindi ito tinatanggap ng iba, tandaan po natin na totoong may Diyos at lumikha
at lumikha ng lahat ng bagay na ating nakikita. Well, sige, okay. Ang Diyos ay lumikha ng lahat ng bagay. Ano ang ipinapakita? Ano ang itinuturo nito sa atin? Ngayong ipinaalala sa atin, sa ating pag-aaral, na ang Diyos ay manlilikha at siya yung lumikha ng lahat ng bagay na ating nakikita, maging sa atin, nakalarawan niya, at tayo ay espesyal sa Kanya. At siya ay nakikipag-ugnayan sa atin sa pamamagitan ng Kanyang written word at ng kalikasan na Kanyang nilikha. Ano ho? Ano ngayon? Ano ngayon ito sa atin? Nais kong sabihin sa inyo, dahil ang Diyos ang may likha ng bagay, walang mahirap para sa Kanya. Dahil walang mahirap para sa Kanya, ang tanong, ano ang problema mo ngayon na hindi kayang solusyonan ni Lord? Hello? Meron ka bang problema na hindi kayang solusyonan ni Lord? Wala. At dahil lahat ng bagay ay kaya niyang gawin at siya yung lumikha sa atin, siya yung ating pagtiwalaan. Kapag meron tayong problema, tayo ay sa Kanya lumapit. Hello? Hindi kay Bombay. Hindi doon sa kumari mong mayaman. Hindi doon sa kumpare mong kaya kang pautangin. Walang imposible sa Diyos. Dahil walang imposible sa Diyos, anuman yung problema mo, kayang solusyonan ng Diyos. Magtiwala ka lang. Alam niyo, ang ganda ng pinag-aralan namin doon sa Don Watts. Natatandaan ho ba ninyo yung tinalakay natin sa Don Watts? Ano? Ang Diyos ay malapit sa saan? Parang wala akong nakasama nun ah. Ha? Oh, may kinalaman sa pananalangin. Ano ba yung diniscuss ko nun? Ito po, ano? Awit 145, verse 18. Siya ay nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Yaong kailangan niyong mga taong may takot sa Kanya, Kanyang tinutugon, at kung nagigipit, hinahango sila. Yung umiibig sa Kanya ng lubos ay iniingatan. Napakaganda. Etong Diyos na lumikha ng sansinukob, ng universe, ng earth, lumikha sa lahat ng mga nakikita natin, and even tayo na Kanyang nilikha, ay nangako ng ganito. Ang Diyos na ito ay nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sino mang taong pagtawag sa Kanya ay tapat at totoo. Hindi natin nakikita ang Diyos, pero po pwede natin siyang tawagan. Kasi may bahagi sa pagkalikha sa atin ng Diyos na tayo ay po pwedeng makipag-ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng ating panalangin. At ang Diyos ay nangungusap sa Kanyang mga salita, nangungusap sa pamamagitan ng kalikasan, at nangungusap din sa ating mga isipan. Kung tayo tatawag sa Kanya ng totoo, mararanasan natin
ang pagkilos niya sa ating buhay. Sa pagkakataong ito, ano ang kalalagayan mo? Ano ang kabigatang pinapasan mo? Ano yung pangangailangan na gusto mong matugunan sa iyong buhay? Meron ba? Tandaan po natin, ang Diyos, ang may lalang ng langit at lupa, siya ang lumikha sa tao at nangangalaga sa lahat ng bagay at kaya niyang katagpuin anuman ang inyong pangangailangan.